Sabi, ito ang siya ang inyong pakinggan. Pero dito sa aklat na pinamagatan, siya ang inyong pakinggan, ang itinuturong guro, ang Papa. Ayun, yun ang irony of it. No? Ang sabi nung tinig na nandun sa alapaan, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. Nasubasog yung mga apostol sa kapangyarihan ng tinig ng Diyos. Nasubasog sila sa lupa. Ngayon, nakatakot sila. Tinapik ni Jesus. Magtindig kayo. Paglingap nila, wala nang natitira. Isa na lang. Si Jesus lang. Kasi baka kung andun pa si Elias at saka si Moises, mapagkakalian ng mga apostol na tatlo ang pakikinggan nila. Kaya pinalayas na nung ama si Moises, pinalayas na si Elias, itinira si Kristo. Ito ang sinisinta kong anak na siya kung inalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ayaw man ng Diyos. Ayaw ng Diyos na matupad yung sinabi ni Pedro na gumawa ng 3 tabernakulo para sila'y magtagal doon ng kahit kaunting panahon. Baka ma-impluensyahan pa ni Elias at saka ni Moises ang pananampalatayang apostoliko. Isa lang ang dapat pakinggan at magturo sa mga Kristiyano, yung naiwan doon sa pagitain. Sino yun? Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Inalis ng Diyos si Elias, inalis ng Diyos si Moises. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong nakita nyo. Sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo, palpak yun. Ha? Si Kibulo, lalong palpak yun. Si Bilarde, palpakan yun. Si Pilion, matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan, pinapakulekta mo sa mga kalagat niya. Hanapin, si Soriano, palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? Pronoun. Siya ang inyong pakinggan. Sino ang pakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayo ibang pakikinggan. Ang pakikinig mo sa iba, pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa. Si Kristo ang nararapat natin pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Meron ba tayong katunayan ng bagay na ito? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 23, versikulo 8. Tatapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro. Yung Rabi po, mga kapatid, plural yun. Ang kahulugan nun sa wikang Hebreo, Rabbonai. Ang kahulugan nun, mga guro. Mga guro. Yung Rabi. Plural yun ang salitang Rabbonai. Mga guro. Huwag kayo ang wikang mga guro. Masama yun. Ayaw ni Jesus nun. Sabi niya sa mga apostol, isa lang ang inyong guro. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan magkakapatid eh. Hindi father. Diyan pa lang, palpak na Katoliko eh. Ang tawag, father, bawal yan eh. Pakinggan nyo, 23:8-9 ulitin natin. Tatapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro. Ilan po ang guro? Ayan ang tawag nyo. Tuloy. At kayong lahat ay magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan kapatid eh. Kapatid. Hindi sir. Hindi boss. Hindi among. Yung panahong Kastila rito sa atin, ang tawag sa pare, magulong among. Among yun eh. Kaya ano ka, alipin.
yun. May pagka yung pare, naging anak niya yung pare. Yung anak niya naging pare, ang tawag ng tatay. Ang tawag ng tatay doon sa anak ay padre. Binaligtad na. Hindi ba malaking kagaguhan yung ginagawa na? Ang tawag ng tatay doon sa anak niya padre. At siya ngayon ang nagmamano yung anak. Sabi ko na kayo, sabi ng Biblia, liwaliwanag ko, huwag kayong patawag ng guro. Iisa lang ang inyong guro, kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Oh, sino yan? Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Yan ang alala ko ng basahin niyo sa Ephesians. Isa lang ang tatawagin yung ama. Pagdating sa pananampalataya, sabi ng ibang mga pilosopo katoliko, paano kahit tatay mo, hindi mo naman pwede tawagin mo yung tatay mo sa bahay, ang naman mo yun eh. Pero pagdating sa relihiyon at pananampalatayan, sabi ni Kristo, huwag niyong tatawagin inyong amang sino man tao sa lupa. Sino man tao. Huwag niyong tatawagin ama. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang tatawagin yung ama. Sino yun? Siya na nasa langit dahil kayo magkakapatid. O yan ang maliwanag na doktrina ni Kristo. Sa Katoliko, nilalabag ng pari yan. Nagpapatawag sila, Father. At yung puno ang patawag, Papa. Yung Papa, latin yung kabugan ng ama. Latin, Papa. Sa Ego, Patros. Sa Kastila, Padre. Sa Tagalog, Ama. Huwag kayo patawag ng Ama. Ayaw ni Kristo patawag ng Ama, mga karal eh. Tapos ang tawag sa pare, Padre. Doon pa lang, mali na. Mga kababayan Katoliko, huwag kayo magagalit. Gusto nyo, iharap niyo sa akin yung pare nyo, lalabanan kong diskusyon. Illegal sa Biblia yung patawag niya sa kanyang sarili. Meron ako nakausap na padre sa Pampanga eh. Pare. Hindi ko ni kami patawag. Sino naman tumatawag sa akin? Sabi ko, kung sintidor ka, ba't ayaw mong pagbawalan yung tumatawag sa'yo? Mali eh. Lumulusot pa, hindi rin siya nagpapatawag. Hindi nagpapatawag. Tawag pa nga sa inyo eh. Most Reverend Father eh. Di ba? Most Reverend pa. At ako takot na kapusungan niyang ginagawa ng mga mangangaral Katoliko. Pero mo Most Reverend, alam mo ba kahulugan ng Most Reverend? Pinaka. Yung most pinaka. Kumbaga, yun ang pinaka-superlative degree ng adjective at saka adverb ang ginamit sa mga pare. Most Reverend Father. Yun nga sa Papa sa Roma, ang tawag dun eh, Most Holy Father eh. Pinakabanal na ama. Di wala nang natirang karangan doon sa nasa langit. Sinang tinangkap niya na lahat, siya na pala pinakabanal na ama. Ano nataw natin na doon sa ama sa langit? May natira pa? Wala na. Kinangkap na ng Papa yung pinakabanal daw siya ama eh. Most Holy Father eh. Sino mga galit na Katoliko sa amin? Ang takot ng pari nyo. Huwag kayo magalit at sabihin nyo sa pari nyo. May pagtakwin niya yung aral nila. Sabihin mo, tawagin mo yung taong Most Holy Father. Bawal ng Biblia eh. Huwag niyong tawagin ama. Sino man tao sa lupa. Iisa lang ang tatawagin yung ama. Kayo, magkakapatid. Huwag kayo matatawag ng marami. Iisa lang ang inyong guro. Ilan ang guro? Isa. Tanong, sino yung iisang guro? Asa, ay ganyan sa Judas 1. Kasi Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahariang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibhugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po iisang guro ng pananampalatayang Kristiyano? Iisang guro. Hindi naman maraming paligoy-ligoy ang salita ni San Judas eh. Iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. Kaya po hindi kahit sino ang guro eh. Ang guro si Jesucristo. Wala pong ibang guro. Kaya sino magtuturo sa atin ng doktrina Kristiyana? Sino? Si Kristo. Yun din ang sinabi nung nasa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan.
Inalis si Moises, inalis si Elias. Eh kasi pagka kay Moises ka matuturo ngayon, magkakaiba-iba turo. Yan yung ginawa ng born again. Kumuha ng kapilaso kay Kristo, kumuha kay Moises. Ano kinuha kay Moises? Yung mga ikapo. Ikapo, kay Moises kinuha yun. Hindi batas ni Kristo yung ikapo. Eh ba't sila pumapalik kay Moises? Kasi malakas pagkakitaan yung ikapo eh. Pag kumita ka sa milyon, sa daan milyon sa pasto. Pag kumita ka sa milyon, sa milyon sa pasto, biro wala siyang kapagod-pagod. Nagbasa lang siya ng Biblia, may isang milyon na siya. Eh paano yung may-ari ng isang milyon? Pag kumita ng isang milyon, ang pastor niya ikapo, ibig sabihin, 100,000,000 ang para sa pastor. Eh kumita yung San Miguel nung isang taon ng 5 bilyon. Eh di 500,000,000 yun sa pastor. Laking pera nun. Kaya sila, kumukuha sila ng turo kay Moises. Eh samantalang sa panahong Kristiyano, iisa lang ang guro na dapat natin kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pinabiblia, iisa ang inyong guro sa makatwid bagay, si Kristo. Yan lang ang guro sa ating panahon. At yan ang final. Yan ang huli-hulihang guro na pakikinggan natin sa panahon ito hanggang sa dumating na ang wakas. Pakinggan nyo sa Hebreo 1:1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. In these last days, nung unang panahon nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, mga propeta, iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Pero sa huling araw na mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan niyang anak. Kaya ngayong panahon natin, ang anak ang pakikinggan natin eh. Pagka hindi tayo sa anak nakinig, magkakamali tayo eh. Maraming pwedeng pakinggan. Yung iba sa Biblia nga nagbabatay pa eh. Oh, yung mga yung believer sa ating panahon, yung mga Jews na sinasabi nila sila raw eh Jews, ayaw maniwala kay Kristo eh. Ang pinapakinggan lang nila si Moises eh, hanggang ngayon. Si Moises pa rin. Kaya nga sa mga ibang reliyon, bawal pa rin ngayon ang baboy eh. Kasi batas ni Moises yun eh. Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng ema, talangka, mango, alimasa, tulya, alamang. Bawal yan. Panahon kasi ni Moises, bawal yan eh. Kaya hanggang ngayon, bawal pa rin sa kanila. Yung mga Jews doon sa Israel, hindi pa rin kumakain ng baboy. Sa Muslim, hindi kumakain ng baboy. Kasi, ang pinakikinggan nila, yung sinabi nung panahon ni Propeta Moises. Samantalang, kung tayo'y nag-aaral talaga ng Biblia, meron pala panahon ng pwedeng kumiyap. At ang batas ang nakapagtulong, hindi magkakapareho sa lahat ng panahon. Iba yung panahong mosaiko o panahon ni Moises, iba yung panahon patriarka o panahon ni Abraham, iba yung panahon ng Kristyanismo o panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Iba po yan. At tayo nasasakop ng panahong Kristiyano. Sa panahong ito, ang pakikinggan natin hindi si Abraham, hindi rin si Moises, at hindi rin ang kung sino-sino pa. Si Kristo ang ating pakikinggan. Siya ang guro na magtuturo sa amin ng tunay na pananampalataya. Kaya halimbawa, gusto mo matuto ng pananampalataya, sino sasabihin mo? Si Kristo. Si Kristo. Kaya meron akong gustong lutasing bagay tungkol dyan. Eh bakit ikaw, brother, bumabasa ka sa matandang tipan? Eh kung si Kristo lang ang dapat pakinggan, ba't bumabasa ka sa matandang tipan? Abay, kasi may salita si Kristo dun sa matandang tipan eh. Alam nyo ba